Lumabas na sa Indonesia, sa Vietnam, sa Thailand, at sa ilang lugar sa Southeast Asian guys. Ang Honda Beat Street na naked bike. Isa nga pala ang Honda Beat Naked Handlebar Scooter Bike na inaabangan natin mga Pinoy dahil sa 110cc na ito at aggressive looks na din. Gawa ng kanyang handlebar na talagang gayang-gaya sa ADB 160 natin na mini version nga pala niya ito. And saktong-sakto din sa mga gusto lang ng simple at pang business, pang service, hatid sundo sa mga anak. Tsaka digital na rin to guys, ha? Hindi na siya yung luma kumpara sa version 3 ng Honda Beat Street natin dito sa Pinas na analog. Itong bago kung talagang i-release ngayong 2024 kasi marami ng insights na talagang nire-release ito sa iba't ibang bansa dito sa Southeast Asian na digital siya, stylish na ang ganda talaga na talagang may kipagsabayan na dito sa ating mga motor. At sa pagtaas nga ng gasolina natin dito sa Pinas guys ay malaki ang konsumo natin sa gasolina, sa diesel at sa kung ano-ano pang mga gasolina dyan. Pero itong Honda Beat Naked Scooter na ang fuel consumption nito ay sobrang tipid kapag city driving man yan or long ride man yan, eh nagkaka 60 kilometer per liter lang siya guys. Meron pa akong nakita sa research na 63.3 kilometer per liter siya guys. Sobrang tipid na nun sa pang-araw-araw na daily use natin. At kung ikakarga mo naman, kakargahan mo ng pampabilis, pang racing natin dyan, eh magbabago yun kasi yung riding style natin eh iba-iba. Depende pa rin sa rider na gumagamit ng motor, scooter man yan or mapa-racing na motor. Mababago talaga ang fuel consumption. Pero kung all stock, good, stock is good, kaya 60 or 63.0 kilometer per liter ang mabagastos nyo kung gusto nyo ng matipid na motor. At sa looks naman, mapagpipilian nyo ng dalawang kulay ang motor na to dahil meron siyang brown, meron din siyang kulay black kung gusto nyo yung all black team na fully carbonated Lodi. Kaya sobrang aggressive nito guys. Kaya para talaga siyang mini version ng ADB 160 na mas bunso pa sa ADB 160, sa ADB 350 hanggang sa pinakakuya na XADB. Meron din itong option na pagpipilian kapag susi man ang gusto mo or hindi disusi na remote o alin man sa dalawa, may option yan. Kung gusto mo yung susi, bibigyan ka ng susi. Kung gusto mo naman ng remote para iwas aberya, pero alin man sa preference nyo guys ay kayo na ang bahala doon. Binibigyan ko lang kayo ng option kung sakali mang mai-release dito sa atin sa Pinas. Gaano ba kalaki ang gas tank nito? Kasi 60 kilometer or 63.3 kilometer per litro nga ito, di ba? Gaano nga ba kalaki ito guys? Meron siyang 4.2 liters na tangke na gasolina na kayang i-full tank ng 290 pesos sa pagkaka-estimate ko. Depende yan sa paggagasan mo, kung gaano man kababa yan o kataas. Depende sa preference mo rin kung quality ba or standard ang paggagasolinahan mo. Ang kanyang headlight at rear light sa likod ay nag-iba na guys. Kaya maninibago talaga kayo kapag lumabas na ito sa Pinas at ikaka-hype talaga to at
magkakataasan na naman ng demand. And fourth disc ay disc brake pa rin siya, and ang kanyang likod ay drum brake, which is balance. Sana kung lalabas din ito sa Pinas ay sana may anti-braking system tayo na tinatawag, na lagyan nila sana sa motor na yon. Kasi pansin ko sa ibang napapanood ko ay walang ABS yung motor na to. Kaya sana pagdating dito sa Pinas ay maisip ni Honda Philippines na malagyan ng ABS yung harap, which is nakakatulong sa atin na mga roads condition dito sa Pinas ay talagang hindi mo expected kung anong mapapa-encounter ninyo. Kaya sana may anti-braking system siya guys sa harap. Mas maganda yun, recommended ko yun. Sa biritan man ng inyong pag-uusapan, ang maximum power na ito ay 7,500 RPM, maximum horsepower na umaabot sa 8.89 at maximum torque na umaabot sa 9.2 Newton meters. Kaya goods siya pang city talaga at pang long rides, depende pa rin sa riding style nating mga Pinoy. Kasi meron tayong iba na pagkaandar pa lang harurot na agad. Ang gusto naman ng iba ay dahan-dahan lang hanggang sa bumilis. Kaya depende pa rin kung ano ang preference ng bawat rider. Kaya hindi ako against sa mga karga-karga na yan kasi doon din makulit ang utak nating mga Pinoy sa pagkakalikot ng mga motor. Sa taas ay umaabot sa 740 millimeters na may ground clearance na 148 millimeters at may lapad na umaabot sa 745 millimeters na swak sa laki, average height ng mga Pinoy na hindi ganong katangkaran at maaabot agad ang kalsada kapag ito'y titigil. Kaya kapag bumalanse man ay hindi ma-outbalance kapag sakay nito. Kaya swak na swak siya sa mga average height ng mga Pinoy natin dyan. Sa gulong naman tayo, ang harap ay 100/90 na may rim na umaabot sa 12, which is sakto na yun sa harap kasi kailangan talaga maliit lang talaga ang harap natin. Ang likod naman ng gulong nito ay umaabot sa 110/90 na rim na 12 pa rin. Kaya lumapad lang siya ng konti. Pero mas maganda pa rin na i-oversize yun. Di ko lang alam kung may mga sasayad. Kaya kung makakakita tayo doon or makaka-test drive tayo noon, ma-check natin kung pwede siyang i-oversize kasi magandang i-oversize yun pag talaga ilo-long ride natin or easy city drive kasi hindi yun basta-basta mapupudpod kapag malapad ang ating gulong sa likod. Tubeless yun parehas guys ha. Kaya kung maputasan man tayo sa biyahe at hindi natin ganun estimate kung gaano kalayo yung mga vulcanizing shop, rest assured kasi tubeless is one of the reliable sources ng mga motor natin ngayon at karamihan ng mga gulong natin sa scooter ay tubeless. Kaya kung may pako man yun ng gulong natin, konting singaw lang yun at aabot tayo sa vulcanizing shop at makakahingi agad ng tulong. Hindi ko lang sure kung pwede siyang i-convert sa rim set kasi karamihan ngayon mags ang gulong natin. Kaya mas maganda siya kung ima-mags na lang natin kasi ito rin yung nakakapag-tubeless ang ating motor at nakaka-forma rin, dagdag forma din sa ating gulong. CVT setup na rin to at ang kanyang shock ay iisa lang pero hindi siya monoshock na nasa gitna, nasa gilid lang siya tabi ng air filter. Kaya yun, sana ma-modify na natin kung sakali yung motor na yun or stock is good pa rin. Syempre
moto natin yun. Iba na palang decals nito kasi una tong na-release sa Thailand, iba yung decals niya kumpara ngayon sa mga bagong decals nito na lumabas ngayon 2024 sa Vietnam, Thailand, sa Dubai, at sa Indonesia, India. Iba ang decals niya ngayon na mas pinaangas pa. Overall impression guys, kaya ngayong 2024, sana ilabas na ni Honda Philippines ang Honda Beat Naked Handlebar Street na napakaangas, aggressive looks, at higit sa lahat, tipid na tipid sa ating pagmamotor at pagiging kamote. Kaya abangan natin sa mga susunod na buwan guys. Sana may mga teaser tayo dyan. Baka naman Honda Philippines. Salamat nga pala to na pinasadya ko talaga na bilhin. Salamat Honda Philippines. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat po. Now, this is Reba Pron. Maraming salamat guys.